Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Ayan, nagbabalik ako para naman sagutin yung tanong na wala na, mahirap na ngayon kasi yung mga international student daw ngayon is hindi na daw pwede makuha yung mga spouse nila o yung asawa nila or ganun mga ka-dreamers yung karaniwang tanong. Actually mga ka-dreamers, naglabas talaga ang Government of Canada na pagka nag-international student ka, lalo na kung hindi naman masters yung kukunin mo mga ka-dreamers, hindi ka na talaga makakuha ng ng husband mo or spouse mo, mga ganon. So mga ka-dreamers, kasi nga po ginagawa ng Canada yan dahil nga po sa lumalalang hindi naman lumalala, kumbaga nagkakaroon po kasi ng shortage, okay, ng mga syempre mga pabahay, shortage ng matitirhan kasi nga po sobrang nagmamahal. Ganun po yung dahilan nila. Pero the rest mga ka-dreamers, hindi pa rin naman siya hadlang, okay? Kung magma-masters ka dito, pwede pa rin po, okay? Kaso nga lang medyo naghihigpit po sila dyan dahil nung mga nakaraan taon sobrang dami nang pumasok po talaga ng mga international students sa iba't ibang panig ng mundo. So ako, kung tatanungin niyo ako mga ka-dreamers, hindi po talaga advisable na mag-student kayo sa ngayon. So ngayon mga ka-dreamers, paano pa nga ba kayo? Ano pa nga bang mga ibang pathway para makapunta kayo dito sa Canada? Tulad ng sinasabi ko pa ulit-ulit sa video ko, sa mga previews, yan. Kung mga gusto nyo malaman, follow nyo lang Emmanuel Ibido, i-search nyo yan mga ka-dreamers. May video ako dyan, okay? Pumunta kayo dito gamit ang pathway ng close work permit or LAMIA. Para at least pag pumunta kayo dito, wala na kayong iisipin mga ka-dreamers. Trabaho lang kayo hanggang sa makapag-apply kayo ng permanent residence. And second mga ka-dreamers, pwede rin kayong mag-tourist. Okay? Medyo mahaba-haba lang nga ang proseso, pero yun na lang yung kasi ngayon yung madaling way. Okay? Or kung meron kayong kamag-anak dito, pwede kayong magpa-sponsor, mga ganun. Pero kasi, lagi yung tatandaan, lahat po yan is on process, mga ka-dreamers. Okay? Hindi man katapusan ng mundo kung di kayo makapag-international student dito. Bagkus gagastos pa nga kayo ng malaki pagka yun yung pathway na ginamit nyo. So, kung talagang dream nyo na pumunta dito sa Canada, mga ka-dreamers, ang gawin nyo, tiyagain nyo na mag-apply. Like may mga agency po, Mercan, iPAMS, nagpapaalis yan ng halos wala namang perang gaanong gagastusin mga ka-dreamers, okay? So, yun lang yung reaction ko dun sa mga nagsasabing wala na, hindi na, suko na ako, hindi na ako mag-a-apply sa Canada, hindi na kasi yun talaga yung pathway na gusto ko. Marami pa pong ibang mga pathway mga ka-dreamers, okay? So, walang susuko, laban lang. Kumbaga, pag nakarating kayo dito at meron kayong work permit, alas di na kayo mamumroblema, di ba? Kesa international student ka, mag-aaral ka, tapos ilang hours lang naman yung kaya mong i-work para lang masustain yung pag-aaral mo, mga ganun. So, tingin po tayo ng ibang pathway. Huwag tayo mag-stick lang sa isa. Okay? Napakarami pong pathway, maniwala kayo sa akin. So, yun mga ka-dreamers. Sana nakatulong tong video na to. At higit sa lahat, ay huwag tayong susuko sa pangarap natin. Laban lang tayo, okay? At higit sa lahat, magdasal tayo, kumilos tayo. Okay? So, lapag nyo lang yung mga tanong nyo. Kung may mga tanong pa kayo, isa-isahin ko kayo, sagutin natin. Okay? Lagi kayong mag-ingat at higit sa lahat mga ka-dreamers, always positive. Spread the good vibes. Follow nyo ako, Emmanuel Ibido, sa YouTube. Para naman makapag-spread tayo ng magandang information and positive lang po tayo lagi. Okay? Maraming salamat sa support ng tunay mga ka-dreamers. God bless you all. Peace you.